BFP in action. Aurora Province, BFP in action Aurora Province. Ang Bureau of Fire Protection sa lalawigan ng Aurora ay ating pong matutunghayan ngayon sa napakahusay naman nating Provincial Fire Marshal doon, si Fire Superintendent Maria Lea A. Sadjini, at ang kanya po namang napagkatiwalaan at maging guro ng ating palatuntunan sa oras na ito ng BFP in action sa lalawigan ng Aurora. Wala pang iba kundi ang napakahusay nating ipinagpipitagan Fire Officer 2 Roderick C. Mendaros, ang Provincial Chief Communication Electronic Section. Sir, magandang umaga. Bali, okay naman po ang sitwasyon natin ngayon dito sa Aurora. Kumusta sir ang BFP Aurora? Sir, bali ang BFP Aurora po ay laging nakahanda sa anumang emergencies na kagaya po ng lindol, sakuna o anumang disaster. Okay, kumusta naman sir ang naging papel ng BFP Aurora sa nakaraang bagyo? Ang BFP Aurora personnel po natin ay tumulong po sa tulong po sa unload loading ng mga relief goods. Tumulong po sila sa mga first evac po natin na kinandak po ng mga LGUs natin, sir. Saan-saang bayan naman sir itong naging pagtulong ninyo sa pagbabahagi ng mga relief goods sa lalawigan ng Aurora? Halos buong Aurora po pero mas apektado po talaga ang parte po natin sa Dikadi, Dilasag, Kasiguran at ang Dinalungan po. So anong oras nagsisimula ang inyong activity sa pagtulong sa ating mga kababayan na salanta ng bagyo sir? Pag sikat ng araw, mga 6, 6 na umaga hanggang hanggang alas 5 ng hapon. Matindi sir. Ano naman sir yung mga naipamahagi ninyo, mga relief sa mga kababayan natin? Yung mga reliefs po is yung mga galing po sa LGUs, bali tumulong lang po ang ating mga BFP personnel sa pag-repack. May nakikita sir kami mga pictures nyo na yung mga nabwal na mga puno-puno dyan, mga sanga-sanga ay nilinis nyo. Paano ba sir yun? Opo, bali may participation din po ang ating mga BFP personnel sa road clearing, paglilinis po sa mga main road po natin na kailangang madaanan at mabigyan ng agarang action para madaanan ng ating mga mamamayan. Sa road cleaning sir ay nagagamit ninyo ang inyong pipe pack, tama sir? Opo, pag minsan sir ay nagagamit din po namin pag sa flashing sa daan kung maputik. Okay sir, balita namin ay marami kayong mga seminar o mga training na nilalahukan ngayon dito sa lalawigan ng Aurora. Ano mga training sir ito at seminar? Sa ngayon, sa kasalukuyan, meron po tayong camp coordination, bali TOT po siya. Meron po tayong kalahok mula sa provincial po, o PFM, Aurora Personnel. Dito po sa may PDR po ng Aurora, ginaganap yung seminar. Okay, mga ilan naman sir nagpa-participate mula sa BFP Aurora? Sa ngayon, isa lang po ata yung naging slot po kasi natin sa BFP. Isa lang, ilang tao sir ang gaganap dyan? Kwan po siya sir, bali maraming agencies po ang So bawat isang station ninyo o municipal fire station ninyo ay meron bang kinatawan doon sa mga inyong mga seminar na ginagampanan ngayon? Sa ngayon po, depende po sa mga availability po ng personnel kung meron po silang naging slot. Depende na rin po sa LGU po nila kung nabigyan po sila ng slot para dun sa training. Ngayon sir, anong pinagkakabalahan ng ating mga kagawaran ng BFP Aurora? Sa ngayon, bali naghahanda po ang ating BFP Aurora personnel sa darating na Yuletide season po natin. Simula December 1 po, magkakandak po na po kami ng kick-off para po sa opening. Bali yung ibang personnel po natin is may naka-off po. Naka-off pa. Muli po, paalala po sa atin,
lagi po tayo mag-iingat, lalo-lalo na po sa ating kabahayan. Mag-iingat po tayo para makaiwas po tayo sa sunog. Okay, may tinanggap tayong katanungan, sir. Yung daw fire extinguisher ninyo ay saan na-distribute? Paano ito, sir? Paano ang pagkakaroon ng fire extinguisher ng isang ano ba to, individual na mga residential, business? Ano, sir, yung inyong panuntunan? Kailangan bang magkaroon ng fire extinguisher? Ang mga sino-sino yung mga nangangailangan dito, sir? Nakadepende po yan, sir, sa establishment po natin kung malaki po o nangangailangan po talaga siya ng fire extinguisher. Pinapakuha po natin at choice po nila kung saan nila gustong bumili po ng fire extinguisher po natin. Okay, sir. Sir, kumusta naman, sir, yung mga naging fire station nyo? Wala ba ng mga nasirang mga tinamaan ng matinding kalamidad dito sa nakaraang bagyo? Ngayon po, minimal lang naman po sa parte po ng Dilasag. Parang nasira lang po yung sa may bintana po nila. Ang bintana. Ngayon, sir, ay ilan ang personnel ng bawat isang fire station ninyo? Hindi po para-peras pero ang baler po kasi nasa 29 and yung iba po nasa 18, 20. Depende po sa partraka. Ang ating po mga kababayan is well-trained din po pagdating po sa mga ganyang aspeto po. May tinanggap tayong tanong, sir, dito, paano rin bang maging isang pulis bumbero? Meron po tayong mga kwalifikasyon sa website naman po. I-check po nila doon and then may process lang po nila, may pasa po nila yung mga proseso. Lahat po ng proseso na yan na maaari po silang makapasok sa DFP. May specific course ba na kailangan lang kunin, like criminology or kahit na anong course, any 4 years course ay po pwede, sir, na... Opo. Okay. Any 4 years course, sir, na board passer po, and then o kaya sa may civil service, yun po yung mga qualifications po. Service, napulcom, pwede, no? Napolcom po, Hindi sila talagang pang PNP naman. PNP lang. Meron po kami sa civil service po yung FOE naman po yan, sir. FOE. Yung sinasabi ng Magna Carta ng mga, halimbawa, mga SK ay hindi ba po pwedeng gamitin yun sa yung kanilang eligibility ng naging SK chairman? Sa pagpasok po sa pagpasok sa hindi po. Hindi pwede, pero sa other government agency pwede siya, no? Muli po, mag-ingat po tayong lahat. Palagan po natin ang ating mga ari-arian. Ingat po tayo, iwas po tayo sa sunog. Bali kami po yung taga-receive po ng mga communications letter mula sa aming regional office or from other agencies po. And kami din po yung nagre-relay sa mga concerned na personnel. O sir, kayo yung tatawagan. Kung halimbawa ay may tatawag sa hotline, 911 din ba, sir? 911? Bali hotline po. Pero may Hotline. 911 din po. O, pag tinawagan, kayo yung nag-receive, yung sumasagot, sir, ganun. Po. Pag concern po nila, for example po sa Baler, pwede din po namin itawag mismo sa Baler Fire Station po. May nangyari ba naman, sir, na tumawag sa inyo, pero hindi naman pala totoo, gano'n? Bihira naman po mangyari yung mga prank calls po natin. Kung meron mang ganun, sir, meron bang karampatang parusa doon sa mga taong nanditinda? Pag napatunayan po na may nilabag sila na dun sa na yun, maaari po. BFP in action. BFP in action. Yan po mga kaibigan, ang ating napakahusay na kaibigan sa lalawigan ng Aurora sa Bureau of Fire Protection, ang naging guro, ang wala pong iba kundi si F. Otto
Roderick C. Mendaros, ang Provincial Chief ng Communication Electronic Section. At yan po mga kaibigan, ang isa na namang edisyon ng ating Pinoy Rapido Radio Diaryo sa segment ng Bureau of Fire Protection in Action sa lalawigan ng Aurora. Sa ngalan pa rin ng bumubuo ng Pinoy Rapido Intermedia Philippines, ang ating nakasama sa lalawigan ng Aurora, Teleradio Patrol number 11 Henry Mendoza. Ito pa rin po ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Radio Diaryo. Makinig muli sa ganito ring oras at himpilan. Dito naman sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines at Primap 108 FM. Yung tagapagbalita, Romel Roque. Ito ang Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM. Offline and online teleradyo broadcasting. A social media network, live radio, TV production, modern high technology broadcast media. Simultaneously on 108 FM radio, Seno Primap 108, Facebook Live of Pinoy Rapido Teleradio, and YouTube Live of Pinoy Rapido Teleradio. Kauna-unahang gumagalang live online radio TV sa bansa na clear na napapalabas ang audio sa radyo, maging sa cable TV and other TV channels. Anywhere, kahit sa bundok, lugar na walang kuryente, basta may baterya at signal, mapapanood live, natatanging broadcast program na dire-diretsong mabilis, walang patid, walang bagal, walang ikot, no buffering. Pinoy Rapido Intermedia Philippines Offline and Online Radio TV Broadcasting Social Media Network. This is Pinoy Rapido Intermedia Philippines 108 FM, a non-commercial radio broadcast with 7 watts, broadcasting from Barangay Barrera, Cabanatuan City. Mula noon hanggang ngayon, sa mahigit na 10 taong paglilingkod sa bayan, mula sa Pinoy Rapido Diaryo ng Bayan, Radio Diaryo at live streaming para sa Pilipinas.